Inalmahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang anyay below-the-belt na akusasyon na nauwi sa pagbibitiw niya sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Tingin niya, may nakanti siya kaya binato ng mga issue, kabilang ang isang tennis court sa Baguio na gawa umano ng kumpanya ng mga diskaya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nonetheless, I think I struck a nerve. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na meron siyang nagalit. Kaya kung ano-ano raw ang ibinato sa kanyang maikling panunungkulan bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ito ni Magalong nang magsilbi siyang resource person sa pagdinig ng Senado. Tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. Then suddenly, here comes a below-the-belt naman na accusation. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Tinutukoy rito ni Magalong ang press con ni PCO Yusek Claire Castro noong September 26, kung saan sinabi ni Castro na hindi itinalaga si Magalong para mag-imbestiga para sa ICI at ayaw aniya ng Pangulo mapabayaan ni Magalong ang trabaho niya bilang mayor. Binanggit din ni Castro ang posible aniyang conflict of interest dahil sa isang tennis court sa Baguio City na ipinatayo ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Diskaya na sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Sinabi rin Magalong na dumaan sa bukas at transparent na bidding ang naturang tennis court project noong 2022 at hindi pa raw ito fully paid. Sa ambush interview matapos dumalo sa pagdinig, tumanggi si Magalong i-detalye kung sino ang nasa likod ng aniyay below-the-belt na atake. Mararamdaman mo talaga na anomalya rin yung pagkandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Ano kaya yun sa... Any more questions? Ngayon, wala na raw komunikasyon si Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Magalong. Sinita rin niya si resigned Congressman Zaldico na isinasangkot ngayon sa maanumalyang flood control projects. Para raw kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., maituturing aniyang sakripisyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Ko. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Nang tanungin kung naniniwala siyang credible at independent pa ang ICI, Oo naman, ako naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-re-rain. Magiging credible yan. wala rin daw siyang nakitang anomalya sa mga pagdinig ng ICI pero makabubuti raw kung buksan na ito sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inaalam na ng Anti-Money Laundering Council kung may mga dawit sa flood control projects na bumili ng mga ari-arian abroad o nagdeposito sa mga offshore account. At kung may napatunayan, pwede umunong hilingin na i-freeze ang mga ito. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang mga bank accounts at ari-arian sa Pilipinas ng ilang personalidad na nasasangkot sa flood control controversy ang tinitingnan ngayon ng Anti-Money Laundering Council. Gustong malaman ng AMLC kung nagamit ba ang mga ninako na pera para ipambili ng mga ari-arian abroad o di kaya'y diniposito sa mga offshore accounts. Nagbigay na ang AMLC sa ilang financial intelligence unit sa ibang bansa ng listahan ng mga personalidad, private at public official na nababanggit sa mga investigasyon kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Hindi sinabi ng AMLC kung sino-sino ang mga ito. Example, kung isang corrupt official ay merong foreign accounts or assets sa Europa, for example, o sa Asia, tatanungin po namin sa FIU sa isang bansa sa Asia, counterpart,
FIU, pwede niyo bang malaman kung ano mga financial transactions, kung ano mga assets, bank accounts ng taong ito? Kung may matumbok na mga ari-arian o bank deposit, maaaring i-request ng AMLC na i-freeze ang mga ito. Pag na-freeze na po yung asset, gagamitin po natin ang mekanismo ng mutual legal assistance wherein we will request also our counterpart to file a civil forfeiture case dun sa bansang yon. Ang tawag po dyan, may asset recovery system. Sa Pilipinas, umabot na sa 1,563 bank accounts, 54 insurance policies, 154 na mga sasakyan, 30 properties at 12 e-wallet ang napafreeze ng AMLC. Sabi ng AMLC, ang susunod na batch ng freeze order kasama na pati cryptocurrency ng mga personalidad na dawit sa anomalya. Sa mga virtual asset exchanges dito sa Pilipinas, na subject ang virtual asset na yan o cryptocurrency ng freeze order ng Court of Appeals. Therefore, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng i-transfer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Senador Mark Villar ang alegasyong nakuha ng isa niyang pinsan ang mahigit 18 bilyong pisong halaga ng proyekto mula noong nakaupo siya bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na makikita raw sa official record na wala siyang kamag-anak na nabigyan ng anumang kontrata nang nakaupo siyang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021. Wala rin daw siyang pagmamay-ari na anumang kumpanyang sumasali sa mga proyekto ng departamento. Kahapon, inilahad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan nila si Villar kaugnay ng pagkakakuha ng isa niyang pinsan sa mga proyekto kabilang ang mga flood control project. Sabi ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago.